China, nagsalita na hinggil sa Venezuela. Matapos ang pagdakip ng Amerika kay Presidenteng Nicolas Maduro, marami ang nagpahayag ng kanilang pagtutol. Kasama dito, ang may pinakamalakas na boses ng Chinese Communist Party. 50 taon nang magkaalyansa ang China at Venezuela, hindi lamang dahil sa komunismo, sa ekonomiya, o dahil sa langis. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na dismayado ang mga komunistang Chinese nang hinuli si Maduro dahil sa isa itong masamang banta pagdating sa usapin ng Taiwan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Noon lang ika-2 ng Enero ngayong 2026, naglunsad ang Estados Unidos ng operasyong militar sa Caracas at nahuli si Nicolas Maduro kasama ang kanyang asawa na si Cilia Flores. Dinala sila sa Estados Unidos at sa korte kung saan nag-plead na not guilty sa mga kasong may kinalaman sa droga at armas. Ayon sa US, bahagi ito ng matagal na nilang kaso laban sa umano'y pagbebenta ng droga at iba pang paglabag sa batas. May ilang bansa at organisasyon na pumuna sa ginawa ng Amerika dahil tingin nila nakikialam ito sa soberenya ng Venezuela. Kasama dito ang China. Sa ngayon, tuloy ang mga usapan kung ano ang susunod na mangyayari sa pamahalaan at ekonomiya ng bansa. Kailasa marami na may magandang dahilan kung bakit mas dismayado ang China sa naganap kumpara sa ibang bansa. At may kinalaman ito sa kanilang tangka sa Taiwan. Upang matuntun kung bakit, kailangan ay bumalik sa taong 1974. Sa mga panahong naging formal ang ugnayang diplomatiko ng Venezuela at People's Republic of China. Tinalikuran ng Venezuela ang kanilang political relations sa Taiwan at nakasama sa mga komunista. Mula noon, unti-unting lumawak ang ugnayan ng dalawa na unang nakatuon sa pagbubukas ng kani-kanilang embahada. Dahil sa nagaganap ang isang cultural revolution sa China, napagtanto na mas maganda ang kinabukasan ng mga Venezuelans kung sila ay kakapit sa mga komunista. Pagpasok ng taong 2000 sa panahon ni Presidenteng si Hugo Chavez at pagkatapos ay ni Nicolas Maduro mula noong 2013. Mas pinalapit ng Venezuela ang ugnayan nito sa China bilang kapalit sa impluwensya ng Estados Unidos. Ito yung mga taong nagsimulang tanggapin sa bansa ang ideya ng sosyalismo. Noong 2001, pumirma ang magkabilang panig ng kasunduan sa malawakang kooperasyon na sinundan ng pagbuo ng China-Venezuela Joint Fund noong taong 2007. Ito ay para pondohan ng mga proyekto sa infrastruktura at enerhiya. Sa mga taong 2009 hanggang 2012, lumaki ang kalakalan at naging mahalaga ang Belt and Road Initiative sa Venezuela. At siyempre, kapalit nito ay bilyong-bilyong dolyares na pautang ng China. Base sa pahayag ng Sino-Venezuelan Relationship na noong taong 2014 ay mas lalong nagtibay ang pagiging mag-alyansa ng dalawa at itinaas ang level ng relasyon bilang isang comprehensive strategic partners. Noong 2018, doon sumali ang Venezuela sa Belt and Road Initiative ng China. Ang programa ng mga inchik sa iba't ibang bansa na magpapautang ito para sa mga paggawa ng infrastruktura upang mapadali ang kalakalan. Pagdating ng 2023, inanunsyo ang All-Weather Strategic Partnership na nagpalawak pa sa kooperasyon ng dalawang bansa, kasama ang ugnayan sa enerhiya, agrikultura at teknolohiya. Sa kabuuan,
ginamit ng Venezuela ang mas malapit na relasyon nito sa China upang talikuran ang impluensya sa kanila ng kanluran. Pinagyabang pa nga ito sa China. Batay sa Ministry of Foreign Affairs, China-Venezuela relations have witnessed comprehensive, sustained, and rapid growth. The two countries enjoy close high-level exchanges and ever-deepening political mutual trust. Sa madaling sabi, dahil sa ugnayang politikal ng dalawa, pareho nilang hinaharap ang pag-asenso. Simula pa noong 2001, naging isa sa pinakamalaking kasosyo sa kalakalan ng Venezuela, ang China, lalo na pagdating sa langis. Noong 2010, pumirma ang dalawang bansa ng kasunduan kung saan ang Venezuela ay mag-e-export ng malaking bahagi ng langis sa China, kapalit ng pautang, at tinawag itong Oil for Loan System. Ang ulat sa Council on Foreign Relations na talagang lumawak ang impluensya ng China sa Latin America. Simula pa noong 2000s, malaki ang naging papel ng mga state-owned Chinese banks tulad ng China Development Bank at China Exim Bank sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng Venezuela. Ayon sa mga ulat, aabot o lumampas pa sa $60 billion ang kabuuang halaga ng mga pautang na ibinigay ng China sa loob ng 2 dekada. Ginagamit ng Venezuela ang mga pondo para ipagawa ang kanilang mga infrastruktura, pagpapaunlad ng industriya ng langis at iba pang pang-ekonomiyang programa. Bilang kapalit, nagbibigay ang Venezuela ng langis sa China hanggang sa dinakip si Maduro. Ika nga, walang forever.